Ay, magandang hapon no, mga friend. Maaga tayo ngayon, oo. Kanina pa sana, daming nagawa. Oo. Yung pasabog ni Amy Marcos kahapon, magbigay tayo ng reaksyon dito kay Amy na to. Saka bigyan natin siya ng advice, no? May tiniling din to, pakinggan natin, Marami ito, 744 views, 16 hours ago. Ano to GMA? 600,000 ang dumalo sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. 600,000, konti. Akala ko ba abot ng 2 milyon. Bitin. Tuloy. Sa Quirino Grandstand ngayong araw, tinapos na ng INC ang kanilang pagtitipon ngayong gabi. Pero bago ito matapos, wala na, tinapos na. Wala na. May natitira pa rin ng mga ungas na mukhang handang manggulo. Maraming balita na lulusob sila sa Malacanang, mga gano'n. Wala na. Hanggang mamaya na sila. Pag wala silang nagawa talaga na mapababatong si PBBM, tapos na sila. Dapat, hindi na pwede bait dito. His Excellency. Tuloy. Nagbitiw ng mabigat na akusasyon si Senadora Amy Marcos laban sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lee. Magbibigay tayo ng reaksyon dito kay Sayad. Kay Sayad. Dito kay Amy na to. Sa Araneta Marcos. Ang sagot naman ng Malacanang, wala itong basehan. Mula sa Quirino Grandstand, saksila si Sandra Ginaldo. Sandra? Yes, Pia, bandang alas 8 nga ng gabi ay tinapos na ng Iglesia ni Cristo o INC ang kanilang rally dito sa Luneta. Dapat ay bukas pa po matatapos ang 3-day rally ng INC. Pero ayon po sa kanilang tagapagsalita na si Ka Edwil Zabala ay nakamit na nila yung kanilang goal sa loob ng... Tsaka naipakita na nila, talagang powerful tong iglesia na ito, no? Don't mess with Iglesia ni Cristo. Kung hindi, lalo ka na, kung politiko ka, kailangan parati kang sasaludo kay Manalo. Kung hindi, baka ka matalo. Tuloy. Pero karami, sila Risa Ontiveros, di naman siguro. Hindi naman lahat ng Iglesia ni Cristo nadidiktahan ni Manalo. Kung saan sila boboto, hindi. Oo. May mga utak naman sila Oo. Maliban na yung konting maraming karamihan na parang zombie, na kung saan gustong pero marami nang natatauhan dyan. Pero itong marami itong estimate na dito, million 600,000 daw. O di maraming kulang maraming kulang. Panawagan na ito, dapat to, million nga to, ini-expect nito si Pukis, di ba? 2 milyon pa nga, pupunuin daw ang Luneta, di ba? Tuloy. 2 araw. Yan daw ay yung panawagan para sa justice, accountability, transparency, at peace. At nagligpit na ng mga gamit ng ating mga kababayan, yung kanilang mga tent, yung kanilang mga upuan at pagkain, at marami po sa mga nagsindalo sa rally ay nagsiuwian na. At may landing naghihintay daw ng umaga para po sila ay umuwi. Ang iba naman... Wala ako naghihintay ng bayad. Ano po ay nagsabing bitin sila, lalo't may iba pa raw miyembro na ngayon lang naka-attend sa rally. At Pia, kanya-kanya nga ring linis ang ating mga kababayan dito at tumulong din sa kanila ang local government. At bago po matapos ang rally ay nagtalumpati sa stage ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Siguro narinig nyo naman na ito, diba? Pero pakinggan pa rin natin. Bibigay tayo reaction dito. Sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo, nagsalita sa entablado si Senadora Amy Marcos. Hayagan niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan niyo yung sinabi nito si Amy Sayad, no? Kontra korupsyon ng purpose nitong Iglesia ni Cristo. Pero yung tira naman nito si Amy, na parang nai-exorcist din, hindi naman tungkol sa korupsyon, kung hindi sa droga na naman. Binalik na naman yung sa droga yung kapatid niya, no? Pangyayari ito, bibigay tayo ng reaction dito. Matid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Kung ano naman yung mga iglesia ni Cristo, para naman mga tanga. Dapat nung pa nag-rally ito dahil ito nga si Digong, inaamin pa niya, nagpe-fentanyl siya, nagmamariwana siya, pumapatay siya ng tao.
EGK, ba't walang rallying ganito kalalaki? Yung iglesia, di ba? Oo. Kaya po, kung kailan ito ngayon, di ako Bongbong ha, pero kung kailan itong maganda nag-aano to si Bongbong sa mga anomalya, saka ngayon sila nagkaganito. Parang mga may sayad, no? Tuloy. Nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metrocom pa ang Presidential Guard at saka Metrocom. Hindi ako niniwala dyan. Metrocom, panahon pa ng tatay niya to, ibig sabihin, buhay pa. Yung strongman na sinasabi, si Marcos Sr. Hindi po pwede kay Marcos Sr. yan, mahigpit si Marcos Sr. Si Limsing nga, pinapiring squad eh. Oh, di ba? Nag-invento lang to. Tsaka binabasa niya yung kanyang sinasabi, binabasa niya. Oo. O, tuloy mo, Sayad. Sayad. linis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Dito kayo nabuhay, matatanda na kayo nung napunta kayo na ibang bansa. Huwag ka nga, Amy. Nung napalayas kayo, binata na yata si Bongbong eh. Oh. Tsaka, ito yata panganay, di ba? Oh. Oh, tuloy mo, Amy. Kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Ibig sabihin, nasa ibang bansa sila itong sinasabing kwento na itong gago na to. No? Pakasalan mo na si Lisa. Nais daw niyang mapabuti sa anak, kapatid. Sige, mamaya mayroon akong reaction dito eh. Tuloy mo. Tip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala. Kaya siguro tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang prayer rally dahil pinapasok na ng mga ganitong klaseng may sayad sa ulo yung kanilang sinatawag na hinihiling o naisin. Gusto nito mag-ano na eh. Ano ba purpose nitong Amy na to? Para magalit ang tao, di ba? Wala naman siya ibang purpose kung hindi ganun eh. Di ba? O, tuloy mo. Silang mag-asawa noong 2016. Kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Sinabi na nung darling, nung nagdadadakdak yan si Digong na, nandun ang pangalan mo! Yan, di ba? Pero sabi ng PIDEA, wala eh. Wala sa listahan, nagsisinungaling ito si Digong. Di ba? O, tuloy mo, baba. Sama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Puta, mabigat yan ah. Si Vlogcaster kanina, ibang ano dyan sa panood si Vlogcaster eh. Sabi ni Vlogcaster, lumuhod. Anong klaseng luhod ba ginawa mo? Si Vlogcaster talaga. Oo. Tayo na, Amy ka. Oo. Tuloy. Sabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro iginiit na wala. Tama na yan. Hindi tayo reaction dyan. No? Puro ano yun, no? Mga boss. Question, kaya hindi raw niya gustong magmamalasakit lang daw siya para tumino na si Bongbong, para huminto. Putangin na kayo eh. Nag-congressman pa yung kapatid mo. Babalik tanaw tayo Nag-congressman yung kapatid mo, hindi ka nagdadadaldal na adik yung kapatid mo. Sinasabi mo, matagal ng adik yung kapatid mo. Dahil yung pinagpartihan, nililinis niyo yung mga
ng mga Metrocom, at saka Presidential Guard. Di ba mga friend? Balik tanaw lang tayo sa kung gaano kawalang ya itong hayop na to, no? Buti walang, pero may maniniwala, sumisigaw yung mga zombie na iglesia na natitira ron eh. Ba? Si Saldico, mukhang palpak. Ba? Eto ngayon, kala nila Saldico mag-iinit ang tao. Tapos, mukhang palpak. Kaya ito naman ito, si Baba, ang ginamit na naman nila. Iniungkat naman nila yung droga na ganyan, no? Wala rin eh. Lalo, palagi ko, nabuisit na rin si Manalo eh. Yung puta yan, classic prayer rally yan. Ginagawa, sinabi ni Iglesia na hindi politika to, nagrarally sila, ito, kung ano lang, transparency lang hinihingi nila, di ba? Nagpapainit na to si Baba eh, di ba? Balik tayo. Naging senador pa yan eh. Sayang utak nito mga putang inang to. Anong nangyayari dito? No? Naging senador pa yung kapatid mo, di ba? Pumirma pa nga yan sa doon sa ICC nung nagmiyembro tayo. Di ba? Pumirma yan, nakasignatory yan doon eh. Sa Rome Statute na sinasabi. Di ba? Tapos, tumakbong vice-presidente yan. Natalo kay BP Leni, di ba? Natalo. Ngayon, nung natalo, wala kang ginawa kundi magngangak-ngak ka na dinaya yung kapatid mo. Talagang galit na galit ito. Nagpapaano to? Na dinaya kami, ganun, di ba? At come to the point, yun nga. 6 na taon na nakaupo si BP Leni, 6 na taon din silang nagpuprotesta na yung kapatid niya inadaya. At come to the point nga, nagpabilang pa nga, nag-recount kung ano, di ba? Hindi na ako ulit, tapos itong mag-i-eleksyon ng presidente, hindi na ulit ako papayag na madaya ulit ang kapatid ko. Mga ganun siya sabi nito si tarantado na to eh. Di ba? Ngayon, putangin na mo, nung nakaupong presidente, sabihin mo, adik yung kapatid mo, kundi ka gago. Mapapamura ka kung ganito klase mga, putangin ng mga to. Mga, parang yung kapatid din ng asawa ko na sira rin ng ulo, no? Sira ulo to, mga pre. Baka makadalawang vlog ako, baka sakasakali, no? Pero ito na, ko, mamaya, baka ibablog ko rin yung kapatid ng, ikukunik ko dito sa gaga na to. Yung gaga rin na kapatid na asawa ko, no? Di ba? Ito, share nyo, baka marating niya kay Amy na to, baka mahimasmasan din tong gago na to. Ngayon, kung kailan presidente yung kapatid mo, saka ka nagagaganyan? Di ba? Sana noon pa lang, nung gobernador yung kapatid mo sa Ilocos, sana sinasabi mo, yung gobernador natin ay adik. O, ganun. Nung naging congressman yung kapatid mo, sana, ang kapatid ko na yan ay adik. O, naging senador, adik yan. Putangin na kaya ngayon presidente, saka ngayon nagngangangakak ng ganyan. Hindi kami, eto. Aimee, makarating dito. Payo ko sa'yo, magpatingin ka sa doktor. O kaya, ikaw ang magpa-drug test. Mukhang ikaw ang may tama eh. Ano sa tingin nyo mga ka-warriors? Mukhang ito may tama. Di ba? Mantangin mo, babalik tayo. Bata pa raw sila. Metrocom, presidente pa. Presidente yung tatay nila. Sila raw na, party-party. Tapos sinabi niya pa kung sino-sino mga kasama ni, Ang dami mo palang alam eh. Ibig mo sabihin, Amy Marcos, pinahamak mo. Nung ka pa sana nagdadakdak, hindi na sana naging presidente ito si PBBM na to. Pero noon, marami nang dakdak, kaya nga nagpatingin si PBBM sa St. Luke ng kanyang dugo. At negative nga ang lumabas. Merong papel. Ikaw, anong papel mo? Ang papel mo lang, Amy, talagang ikaw, isang wala talaga sa sarili to. Ang problema rito, hindi naman to inaano ni Bongbong eh. Hindi naman siya inaano.
Come to the point, tinaas pa nga yung kamay niya nung senatorial slate, kasama siya. Kaya lang talagang ayaw niya, talagang siya ay Duterte. Palagay ko to, sunugin mo man to, digong ang amoy nito eh. O, di ba? Kung ano pinakain dito ni Duterte. Kasi hindi naman basta-basta yan si Amy. Lumaki rin yan ng may gintong kutsara sa bunganga. Halos lahat sila yan. Mabuti pa si Irene, walang kaimik-imik si Irene Marcos Araneta. Walang kaimik-imik. Pero ito, hayop to, no? Oo. Wala kayang magawa yung mga anak nito. Kahihiyan na ho ginagawa niya ito eh. Yung mga anak niya kay, Manotok. Magulo din ang love life nito, si Amy na to, tungkol dyan kay Manotok. Kasi si Manotok nga ho, parang inagaw lang nito kay Aurora P1, di ba? Kaano rin to eh. Kaboglihan din to eh, sa totoo lang, no? Mga friend. Yun lang ang sa akin, no? Pero yun nga, meron pa silang natitirang ilang oras para ipababain si PBBM sa Malacanang. Hindi. Pero mukhang kung dati mataas ang percentage, ngayon ay mukhang malabo na. Bakit? Kumalag na yung Iglesia ni Cristo eh. Mabuti na naman at kumalag. Dahil talagang ang gusto mangyari nitong mga Duterte nito, gamitin ng Iglesia ni Cristo. Proven naman, di ba? Nandiyan si Marco Beta, kung ano-ano rin in-speech dyan sa yan. Kaya na wala siguro ng gana. Masisirang mabuti, masyadong masisirang todo yung Iglesia ni Cristo dahil pinagamit nila yung kanilang mga tagasunod. Kaya wala na. Pack up na tayo. Ay, ikaw man to. Di ba? Papack up ka na. Iba na puro makadiyos ka, di ba? Sabi nila, ligtas sa dagat-dagatang apoy, ganito. Itong mga nasa ibabaw ng na to, hindi na. Anong klase kang kapatid? Hindi ka na makadiyos. Demonyo ka na yan, lagay mo yan. Di ba? Ewan ko mga boss. No? Pero yan lang, payo ko kay Amy Marcos. Magpa-check up ka. Mukhang may tama ka, bata. May tama. Kaya yun, ngayon, palagi ko, tuloy-tuloy na to mga boss. Dapat, yung Duterte, tuluyan nyo na dyan. Ombudsman, Sandigan Bayan, Department of Justice, may sinampa ng kaso. Si Senator Trillanes, dokumentado naman. Hanggang ngayon, hindi pa ipapatawag yung si Pulong Duterte, si Manscarpio, Meron naman testigo, si Jimmy Guban, at saka yung si Kernel Asierto, na hanggang ngayon, hindi pa yata lumilitaw. Pero nag-zoom. Tumistigo siya through Zoom. Hindi naman basta-basta yung mga sinampang kaso ni Trillanes. Plunder. Wala nang itong Duterte na to. Wala na to. Wala na. Asa na yung 32 million na bumoto kay Sayad? 32 million, ha? Landslide. Ang tinalo, Pangilinan, Kiko, puta, Harvard. Tinalo lang nito si Sayad na hindi nga makasagot, puro no comment. Diba? Hindi may paliwanag hanggang ngayon. Pabitim-bitim pa. Asa na si Mary Grace Piatos, lahat-lahat. Dapat talaga, pero alam ni Atty. Claire Castro to, dapat talaga, tapusin nyo na yan. Hindi titigil yung mga anak ng putang ng mga yan. Sedisyon na nga, di ba? Bagsakin ng gobyerno, inciting to sedition na, di ba? Pagkakasuhan nyo na, Nag-iintay ang taong bayan na naniniwala pa dito sa gobyerno ni PBBM.
Oo. Eh kung ganyan ang ganyan, puro ano, wala ah. Oo. Pero yun nga, nabi ko. Kung hindi lang si Sayad ang sa klase ng nangyayaring ito, malamang baka nga bumaliktad na yung Armed Forces of the Philippines dahil sa sobrang tindi ng korupsyon din. Oh. Pero mabuti lang nga, ito si PBBM, nagpapaimbestiga na siya ng korupsyon. Dapat talagang may mangyari. Oo. Hindi puro imbestiga, ang tagal lang puro imbestiga eh. Oh, ang pinakaano lang na nangyari, nabitbit si Digong sa dahig eh, di ba? Oh. Hanggang ngayon si Kibulog, dapat ibigay na yan sa Amerika. Desisyon na kayo ng dire-diretso na. Wag na kayong mangimi diyan, wala na yan. Ako tatingin ko wala nang puwersa. Kundi lang yung mga retarded na general na ni Digong. Wala naman na sumusunod. Oh. Talagang wala na. Wala na talaga. Parang ano na ito eh. Sabi nga ni Secretary Llamas, taya-pato. Talo na sila. Tinodo na nila lahat ng pato. Taya-pato na nga sila dito 3 araw na to na walang nangyari. O, di ba? Taya-pati-pato panabla. Talo na. O, kaya ngayon, anong gagawin mo? Talo na nga, di palayasin mo na. Ang daming pwedeng gawin mga boss. I-freeze lahat ang ari-arian yan. Mga Duterte na yan, siguradong katakot-takot. Oh, alamin kung paano nangyayari, kung paano nagkaroon ng kingdom. Maraming nagsasabi na illegally attain yung kanyang mga properties doon. Mas daming sangayin ng batas ng gobyerno. Napakalakas ng power ng presidente. Kung alam mo, kung nangyayari yun. Takin mo sa kasigsigan ng ganitong klaseng korupsyon, biglang magbibitaw yung executive secretary, DBM, kung ano. Ano yun? Abandon ship. Hanggang doon lang mga friend. Yung sabi ko, magpa-check up ka iha. At maligo ka ng holy water. Para kang nai-exorcist. Para kang yung hipag ko. Oo. Totoo lang. Oo. Ha? Kapatid mo? Presidente? Pinaghirapan. Diba? Oo. Pinaglalaban mo yan. Sabi mo, nadaya yung kapatid ko. Hindi mo alam. Kaya natalo yung kapatid mo, hindi ibinoto nung mga Dutertards. Ang binoto, si Cayetano. Tanga-tanga mo kasi. Ikaw na para kang gago, nagbigay, sabi ni Digong, nagbigay ka parang ng 30 milyon sa kanyang pangangampanya. Oo. Tapos ngayon, ikaw pa may utang na loob. Tangina. Kung hindi sa loyalista ng mga Ilocano, talo yan si Digong. Ilan lang naman, 16,000 yata, 16 million ba, boto niyan? Konti lang diferensya yan kay Marcos eh. So ang nagpanalo dyan, Marcos. Samantalang yung gago, ang ikinakampanya, si Cayetano, hindi si Bongbong Marcos. Yun ang nangyari riyan, Aimee, kaya gumising ka kung natutulog ka pa sa pansitan. Kaya nanalo yan dahil sa'yo. Anong tinatanong mong luluhod-luhod ka pa sinasabi mong wala to. Diba? Nangangampanya si Rodi ba? Rodi? Wag nyo ako botosan kung hindi nyo botosin si Cayetano. Yan ang gusto ko kasama. Diba? Tapos, ikaw naman, sinuportahan niya. Kaya siguro, hinahanap mo, Aimee, yung boto ni Digong na 16 million. Dapat yun din ang boto ng kapatid mo. Tanga ka ba? Paano niya magiging boto? Hindi nga siya binoto ng mga Duterte. Ang binoto ng mga Duterte, si Cayetano, dahil sinusunod nga nila yung kanilang amo, si Digong. Ang gusto ko, si Cayetano. Hindi niya naman kinampanya si Bongbong. Missing nga. Ito, share nyo to, mga friend. Baka makarating dyan kay Sayad. Kay Aimee. Yun na nangyari, Aimee. Kung dinala, kung ibinoto yan ng mga taga Davao, panalo yan. Manalo yan. Hindi nga binoto eh.
Oo. Kaya naman binoto ng mga Ilocano yan, dahil yun nga, ang alam nila, malilibing na sa libingan ng mga bayani. O, tapos ngayon, nanalo, di siyempre tutuparin niya yung pangako niya na ipalilibing niya sa libingan ng bayani si Ferdinand Marcos Sr. Yun na nangyari, ano ba naman? Ano ba talaga pinakain sa inyan? Magkulab na tayo mga friend. O, kalat ni, intermission, o. O. Ayoko lang bigyan ng sound, eh. Kinaka-copyright ako, eh. O, kalat niyo. Kalat ni, batang-bata pa yan. Pero magaling na magsayaw-sayaw, o. Parang nagdi-dribble, kalat niya. Siguro paga 15-16 to. Ha? Kwarto niya siguro to, kalat ni. Kita mo? Parang nagdi-dribble, kalat niyo. Giling-giling, ha. Tama na nga, kalat ni. Magkulab na tayo. PBBM, tira na! Huwag mong hayaang ginaganyan-ganyan, lalo-lalo yung kapatid mo. Ha? Birahin mo ng birahin, wala na suporta sa tao yan, wala na. Tsaka mahirap pa, mga boss. People power kayo, wala, hindi ganyan ng people power. Pag hindi gumalaw ang Katoliko, malabo yung mga people power nyo na yan. Pag hindi gumalaw ang kaparian, malabo ang tunay na nagmamahal, tunay na mga maka-Diyos, di ba? Kasi pare, 10 taon nag-aaral yan, at pare nga, hindi pwede mag-asawa yan kasi kasal nga kay Kristo Jesus, di ba? Gagaya sa pastor, bagay, shout out Pastor Jun Lagon, my friend, ha? Iba naman yan. Meron dyan, galing sa Muntinlupa, paglabas, meron maraming ganyan, ha, di ba? Paglabas, may dalang Biblia, nangangaral na sila. Sa pare, hindi yata pwede yung ganun. Nagaling ka Muntinlupa, paglabas mo, sasabihin mo, nagbago ka na, nakilala mo na si Kristo sa loob. No? Labo yun. No? Kalat ni Baya, shout out. Joselito mabait, shout out. Rodelia Alpilor, hello po Sir Rox, talagang kapal ng mukha niya. Talaga sir, naririnig niya ba sinasabi niya? Lahat na sinasabi niya ay tungkol sa kanya. Mga pinagsasabi ng Lustain, dagdag ko lang po, tayo nang di manaig ang kabutihan. Dagdag ko lang po, tayo nang di manaig ang kabutihan. Salamat. Ingat pong God bless po. Kalat ni ulit, Good evening, Kasani. Hambalusin mo sila ng talong. Kasani, matapos na usapan na yan. God bless your family. God bless, kalat niya. Meron na naman ako, kalat ni. Dancer yata yun. Kita ko lang sa TikTok. Adelia Kuriyama, welcome to the club. God bless you, sabi niya. God bless, Adelia Kuriyama. Michelle Edwin Mike, my friend, shout out. Librado de Bico. Blessed morning, Karox. And Tor Warriors, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Off volume muna ako, Karox, pagdating kay Sayad. Puta si Amy, kala mo with feelings pa. Ang putang ina talaga. Wala na yan. Chupista Bunao, good evening po kuya at sa mahal mo po sa buhay at sa mga kawaryos. Naku po Sara, matagal ng uso ang salamin, bakit di ka makabili?
Bakit di ka makabili para naman manalaming ka muna bago punayin ng gobyerno ni PBBM. Tama ka dyan, Chepista. Napatawa mo ako ha, Chepista ka ha. Chepista ulit oh. Paano naman kuya? May magrarally nung panahon ni Digoy. Sarap buhay nila noon. Kasi ngayon, lahat nabubuksan na ang katiwalian nila. Totoo yan, Chepista ha. Chepista ulit oh. Naku Sara, nakakabuisit ka talaga. Kapal naman, naku po naman kuya, wag ka pong magbilang anghel, kundi tapos na si Juan de la Cruz. Ito, mangula, palpak. Chupista ulit. Mabuti pa kayong lahat. Gaya po ninyo, Tia Deli, Pastor Jun Lagon, at si Tay Libaya. At marami pang iba pa sa inyo. Salamat po sa inyong lahat dahil totoong kayo pa talaga ang may malasakit sa bayan. Di gaya ng mga narito sa sariling lupain ng bansang sinilangan, ay sila pa talaga ang nagtatanggol kay Sara Lustay. Sana dumami pa ang kagaya ninyo. Ngay. Wala dito yung mga yan. Oo. Ibang bansa sila yan. David Allen Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Ang gulo talaga ng gobyerno ni Makoy. Mabuti at nag-resign na si Lucas Bersamin. Dati po naging Chief Justice din ng Supreme Court yan. Nakita ko din po yan noon sa Supreme Court nung Associate Justice pa lang. Associate Justice pa lang yan. At di magandang vibes ko sa kanya. Meron din pala siyang kinuhang 15% commission sa unfunded fund para sa Office of the Executive Secretary. Oo, kilala mo nga Rod ha. Ako tingin ko pala sa mukha nito eh. Parang hindi ako bilib. Ewan ko ba dito kay Bongbong? Ang dami makukuha ang mga executive secretary, puti. Na matitino, yung mga, ewan ko. David Allen Mendoza ulit oh. Karox, nakita niyo po ba yung statement ni Jimmy Bondoc? Na subukan daw natin ang pamumuno ni Sayad. May Sayad nga yun, si Bondoc. May laki rin ang depression. Halos lahat ng Duterte, pati yung mga retarded general yan, puro may tililing. Puro nag-inabang sila nung panahon ni Digong. Kaya gusto nila ibalik at nang piyesta na naman sila. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi naman lulusot sa mga Pilipino talaga na may isip. Kagaya ng mga Katoliko. Nakita na nga natin ang pamumuno ni BP at DepEd Secretary na wala naman nangyari. At puro paglulustay lang sa kaban ng bayan ang ginawa. Hoy, bugok na attorney, ang dapat sa'yo ay mamundo ka na lang at baka matuwa pa kami. Mas bagay sa'yo ang magnotaryo. Magnotaryo na lang, kamukha ng idol mo na si Sara Jean Potpot. Diba? Paragraph, shout out. Shout out, Boss Rox, the best, sabi. Thank you. Jokiano, tumigil ka na, Sara. Magnanakaw naman pamilya mo, baliw. Kasawa na kayo. Paano naman to si PBBM? Ano ba naman? Ilang taon na lang, kailangan ma-dispatcha mo yan, mabura mo yan sa mapa. Yan mga Duterte. Walang gagawing matinuyan. Puro di ba? Puro adik yata eh. Ramon Valencia, shout out. Bossing, mga tabogo na lang ang naniniwala dito. Yun ang issue niya. Yung issue nga niya, hindi may paliwanag, pero yung kay BBM, nauunawaan niya. Tanga nga yan eh. Ramon Valencia, bossing, magaling itong bossing, magaling itong magmanipula. Iengot ka na lang pag naniwala ka. Totoo. Tanga, engot, lahat nasa iyo na pag naniwala ka pa sa hayop na yan. Ramon Valencia, bossing, yung mga iglesia ni Cristo, dapat palitan na ng iglesia ni Manalo. Hindi naman si Cristo ang nag-uutos sa kanila. Walang iba kundi si Manalo. Para silang mga zombie, ang utak, kung anong sabihin ay susundin nila. Yun nga. Ramon Valencia ulit oh. Ha? Bossing, hindi uuwi ang mga yan dahil yung iba dyan, mga umaasa sa bayad, libre pagkain at may makikita silang mga artista. Sinatong at yung iba mandurukot. Ganon. Tawa-tawa 3J Shop, sumagot si 3J Shop, Ramon, no? Natawa naman ako, may mandurukot. Ngano?
Pag mga DDS, kapwa DDS nila, dudukutan pa, ay, karamba. Kalat ni ulit, oh. Apoy, thanks sa intermission, Kasani. Ayun, sinabi ko na nga. Umaapoy na naman ang dugo natin. Thanks ulit, Kasani. Appreciate it. Oh, mas aapoy ang dugo mo dito sa intermission ko ngayon. Ha? Paga 16 lang yan, Torne. Ay, Torne. Kalat ni, ha? Kalat ni. Puson. Ang sarap ng, ni Sweetie. Nakakasakit ng puson. Thanks sa topic kay Sweetie, Kasani, ha? Sweetie mo ba talaga yan? Tomboy yata, hype na yan, eh. Handsome Prince Stephen. Shout out. Nagtatali-talinuhan si Sayad. Nagbabasa lang naman ang sinasabi. Nagmamalinis pa. Kuno pero hanggang ngayon hindi masagot ang mga atraso niya. Umaasa lang iligtas siya ng mga dutaing katulad niyang magnanakaw. Kung matino ang mga dutae, hindi sana mauubos ngayon ang mga hindi sana nambubusabos ngayon ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Ang galing magdrama, magkunwari ng Mary Grace Piatos, Kokoy Benjamin na palamurang tomboy. O yun, sabi ngayon, kala nyo tomboy yan, eh. Glenda Deo, shout out. Defensive siya to cover up her wrongdoing. Grabe na talaga siya. Totoo. JCO po. O si Rox, tinakda rin ng Diyos ang kahirapang dinaranas ng Pilipinas dahil walang nangyari sa mundo nang hindi pinahintulot ng Diyos. Kung anuman ang dahilan, siya lang ang nakakaalam. Si BBMA, itinakda rin maging Pangulo ng Pinas at merong higit na plano ang Diyos para kay Atty. Lenny. Sabi mo pa. Naghihirap ang Pilipinas hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos, ngunit para turuan tayo ng leksyon na bumoto ng tama. Kaso ang mga Pilipino ay sadyang matigas ang mga ulo. Ang sinusunod ay ang kampon ng kadiliman. Kaya hinahayaan tayo ng Diyos na magsaper upang matuto. Hindi rin naman tayo pahihintulutan ng Diyos na mapahamak sa kamay ni Sara dahil alam ng Diyos ang laman ng puso ni Sara ay kasamaan at ang Diyos ay hindi panig sa masama. Totoo. PJ Shop ulit, oh. Si Rox, posible talagang maraming buhay ang magbuwis dyan sa rally ng INC na yan. Dahil sa ikatlong araw, malamang sa alamang, manggugulo na ang mga binayaran ng mga kampon ng kadiliman para magkagulo. Oh. Kaya nga dinispatch na nagmalasakit din yung kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Magsiuwi na kayo. Kaya hintayin natin. Meron pang ilang oras, no? Para tuparan nila yung pagpapakamatay. Maaari rin naman gawing dahilan ni BBM na mag-declare ng martial law. Oo, Pero, panandalian lang, di tulad noong taon na inabot. Kakailanganin mag-declare ng martial law dahil sa sumusobra na ang mga ginagawang kaguguluhan ng mga DDS. Lampas-lampas na sila sa guhit na hindi nila dapat lampasan. Oh, totoo. Abat nga ngayon, pinaghuhuli na yung mga putangin ng mga yan, eh. Rejection po nito. Si Rox, yung 3 parts vlog ni Saldico, instead na makatulong sa kanya, nakasama pa lalo. Kasi sinong baliw ang maniniwalang ni Singkong Duling wala siyang parte sa flood control money na yan? Siya. Saka yung mga tangang naniniwala sa... Papayag ba siya na si BBM Romualdez lang ang makinabang? That is preposterous, absurd, ridiculous. Ayan, in English ko na. Pag naiinis kasi ako, napapa-English ako. Lalagay mo pa sa alanganin ang pangalan mo tapos wala kang makukuhang datong. Ay, kahit itanong mo pa sa buhaya yan, di sila maniniwala. Kung sinabi niya na meron siyang nakuha, kahit konti, dahil dinaya siya ni BBM at Romualdez, kapanipaniwala pa. Basta na sagi ng Duterte, nagiging stupid talaga. Ano, Sir Rox? Ito, yung Duterte virus, grabe pa sa coronavirus.
Yung Duterte virus, equivalent niyan, Tanganisim virus. Oo, matagal na yung Tanganisim virus, kala mo, PJ Siopka. Yung Tanganisim virus, panahon pa ni Moises, marami ng may sakit na Tanganisim virus. Oo. Walang gamot nga. PJ Siopka ulit. Alam mo, Xerox, yan daldal ni Sara, kahit mapang-asar, ganun talaga. Kung maasar ka sa kanya, talo ka. Malalabanan mo yung daldal ni Sara by ignoring her. Darating ang araw na siya ang makukulong at hindi talaga siya makakaupo sa Malacanang dahil hindi nga siya papayagan ng Diyos at hindi siya tinakda na maging presidente kahit magsisirko pa siya dyan, magdadakdak pa siya dyan, magpa-interview ka pa araw-araw. Pag ayaw ng Diyos, ayaw niya. Period. Diba? PJ Siop ulit. Ito namang si Manang Amy Xerox talagang napakababa na. Hindi po yung baba niya ang sinasabi ko. Kundi, stop so low. Stoop so low. Na wala na talaga ang kagandahang asal sa dapat na ini-emulate ng isang senador kahit man lang pakitang tao. Wala na talagang moralidad ang babaeng ito. Ano bang puro baba na lang ang sinasabi mo? Puro baba na lang ang sinasabi ko. Kaya nga Ciao naman. PJ Shop ulit. Dapat sa ethics committee, bigyan ng sample ito si Amy. Dapat! O, di ba? Hindi ka rin lang tinuturing na kapatid di ba? O, may ethics committee sa Senado. Anong ginagawa ng Senado? Ito pa, mga friend. Total, nagrarally kayong pababayin si Bongbong Marcos. Bakit hindi magrally naman ang mga matitinong tao para pababayin si Sara Duterte? Puntahan ninyo yung Office of the Vice President at yun ang lusubin ninyo, yun ang nagbibigay ng kaguluhan dito Di ba? Kalad ka rin yung palabas. Nagnakaw na nga nang nagnakaw Kapal pa ng mukha magsalita ng against sa gobyerno. Siya itong magnanakaw. Silang pamilya nila nagnakaw ng nagnakaw. 51 billion ni Pulong. Walang BBM-biinan mo na yan. Ano ba? Sobrang kawalang yan na ginagawa sa'yo. Hindi pwede puro bait. Kaya kuting tawag sa'yo ni Tia Deli. Tuloy natin itong kay 3J Show. Walang masama doon. Karapatan ng bawat Pilipino yun. Pero yung over the bakod ka na may karamtang parusa yun. At dapat aksyonan ng Ethics Committee. Wow. Si Amy banal, walang sala at higit sa lahat, perfecto. Dawit din naman pala sa flood control scam ang bruha, kaya pala nangangalaite sa inis. Di ba? Si Amy pa hindi madawit sa flood control. BJ Show po nito. Ay nako, Sir Rox. Ang dami ko sanang ikukuda. Dami kasing happenings dyan. Kaso, baka naman sabihin ng mga warriors, denominate ko na ang comment section mo. Romeo Calusa, shout out Good PM, Karo. Sobrang linis ni BP. Ano tayo, bulag, bingi? Magpaliwanag ka kaya sa pag nanakaw mo, animal ka. Yun nga ito nagalit na. Isa kang sugo ni Satanas. Ang kakapal ng mga mukha niyo, mga pamilyang tutay. Ay, Tia Deli ulit Nagmula po sa bundok ng Tralala, yung pong basyang Team Tia Deli po, bumabalanda at sumpakaway po ng mingiti sa iyo, Sir Rox. Oy, shout out, friend Shervin Sapeda. At sa iyong pamilya. Christy Hansen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out, mga friend. Sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, ano po ba ang bago dito kay Madam Puday? Sayad, ano po? Bakit talagang panlaban po, World Guinness of Record.
ang mas makapal pa po sa 8x2 na tablang kahoy ang pagmumukha nitong pushit na to, Sir Rox. Grabe po talagang manhid at wala po talagang kahihiyan humarap sa tao at magsalita po ng ganyan. Ewan ko, Sir Rox, kung paano po sila pinalaki at sinuweto ng kanilang nanay. Wala. Doon po sa tatay, alam ko pong malabo ng maturuan po sila ng magandang asal. Pero sa nanay, pareho lang po ba talaga silang walang itinurong makatao at makadiyos? Wala. Manyak nga yung ama eh. Ay nako, Sir Rox, hanggat wala pong pumuputol at bumabali po sa kanyang sungay, mananatili po siyang isang lagim at bangungot po sa lipunan. Totoo yan, Tia Deli. Kung kailan po magwawakas ang kanyang pagkakalat ng lagim dito sa mundo, lalo na po sa Pilipinas, ang may hawak po ng mahiwagang susi, ang ating si Super Muning. Ay, nako, Excellency, ha? Pati po ang ating si Blackjack, Sir Bonjing. Kung pareho po silang lampasot at antukin, ano pa po ang silbi? Dapat lang po siguro, pareho silang hambalusin. Ewan ko nga sa inyo, mga leche, mga buwisit, mga walang silbi, kinam, galit ano, Tia Deli. Romeo Calusa ulit, oh. Ito naman tayo, itong Amy Marcos, ano ba ito? Suguri ng demonyo? Better President, declare martial law. Lahat ng korap, i-firing squad lahat, unahin mo na para matakot ang opisyal ng gobyerno. Kung labag sa konstitusyon, labagin mo na rin, at least mabawasan ang mga sindikato sa gobyerno. Totoo yan, Romeo Calusa, pasang-ayon ako sa dyan, 100%. Romeo ulit, oh. Isipin mo, may edad na tayo, gumagawa ka ng isang history mo, tudasin mo lahat ang kampo ng mga demonyo. Do it now na. Tayo yan. 3JC ulit, oh. Isang hirit na lang, Sir Rox. Di ko mapalampas itong si Binibining Amy. I'm sure magbabackfire sa kanya yung ginawa niya na yan. Kasi hindi lang naman si BBM ang sinira niya, kundi buong Marcos. Kasama siya. Pati pala anak niya ngiwirin. So nagdadrugs din pala. Ganun ba yun? Oo. Pero ito lang. Ngayon walang nabalitaan yan na si Bongbong nagdadrugs. Sabi nga niya may asthma siya eh. Mamaya ipapakita ko bago matapos. Okay, bukas na. Merong interview sa kanya kung nag-try siya ng drugs. No? Bata pa si Bongbong. Gwapo si Bongbong. Artistahin yan eh. Nanligaw nga yan kay Tina Revilla eh. Alam ko yan eh. Tuloy natin to. Kasi, Sir Rox, ang kalikasan, may batas yan. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, may balik yun sa iyo. Kaya yung ano ang ginawa ni Amy sa kapatid niya, kahit pa sabihin nating salbahe si Bongbong at santa si Amy, may consequences yan. Kaya sa aking palagay, magbabackfire kay Amy ang ginawa niyang below the belt. Sigurado yan. Elizabeth Iscare, oh. Good morning, Sir Rox. Wow, ha? Nahihibang na ba itong si Sarang Buwang? Galit daw siya sa kurap. Kayo nga ang mga Duterte ang numero 1 kurap, di ba? At mamamatay tao. Di ka ba kinikilabutan mga pinagsasabi mo? Kayong mga DDS ay puro Duterte. Mga utak-ipis kayo. Ang karamihan sa inyo, mga gunggong, ay nako, tumigil ka na nga at walang kwenta ang kakadada mo. Ibang klase ka rin, no? Magsalamin ka ha? Baka marami nang nabasag na salamin dito sa hayop na to, eh. Ha? Elizabeth ulit, oh.
Ito namang si Amy Babalina, ayun, biglang itinigil na daw ng rally ng INC dyan kasi nga puro kasiraan ni BBM ang gumagamit daw. Ito pati first lady ng cocaine, kapatid niya. Harap-harapan niya sinisiraan. Anong klaseng kapatid dito? Desperado na ba siya sa buhay niya? Ay, kakahiya kang tao. Sumama ka dun sa puon mong si Digong sa ICC. Pwede ka. Wizkid, shout out. AI yung video ni Shrek Sayad. O, di ba? Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Ay nako, Sir Rox, sumasakit ang bumbunan ko sa kasayaran. Nilustay pareha sila ni Amy. Amy ngayon, ngak-ngak ng ngak-ngak. Mga desperada. Gawan lang natin pelikulang Desperada Part 2. Wizkid ulit ha. Mabuti naman at buko mo na si BP Shrek. Marilu Pabianak, shout out ha. Dolor Garcia, Renami Bingson, Eman Escalona nak, shout out. Brother Elias Icho, shout out. Sabi ni Marilu Pabianak, good day po tayo sa mga ka-warriors. Kahit ano pa ang speech nila, wala na silang credibility. Binabasa ng diretsyo nila, ni wala tayong maramdaman na tago sa puso sinasabi. Magtrabaho na lang kayo para sa mandato nyo, please. Di ba? Hoy, mission accomplished mga friend. Oo. Baka mamayang gabi makasingit ako. Pero, hipag ko, ang ibablog ko, kapatid ng asawa ko, nakagaya rin yata nito si Amy Marcos, na may sayad sa utak. No? Magandang gabi po mga boss. God bless. Yun na lang. Matinding paniniwala, huwag mababali sa ating mahal na Panginoong Jesus.